Huwag mong baliwalain kapag namamalayan mo na ikaw ay nananabik na magbasa o makinig o mag-aral ng Biblia. Ito ay pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos upang iyong subukan at tingnan na siya ay mabuti. May ginawa ang Diyos noong ipatikim niya sa atin ang kanyang kabutihan. Ang ating pusong bato ay pinalambot niya at tayo ay binigyan niya ng pusong laman. Binuksan niya ang ating mata kaya't ating nakita at ang ating tainga kaya't ating narinig ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan at binuhay niyang muli mula sa mga patay ayon sa kasulatan. Nang tayo ay sumampalataya sa katotohanan ito, tayo ay naligtas. Diyos ang gumawa upang tayo ay makipag-isa kay Kristo. Ang nasa kay Kristo ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na at ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos dahil siya ang gumawa upang ipagkasundo tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Sa paraang ito ay tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Ang ating puso ay naging bago gaya ng sasanggol na bagong silang. Tayo ay ipinanganak na muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, ang buhay at nananatiling salita ng Diyos. Nilikha sa atin ng Diyos ang bagong kalikasan na nananabik sa malinis na espiritual na gatas na makapangyarihang gumagawa upang lumago tayo sa kaligtasan, yamang natikman natin na ang Panginoon ay mabuti. Kasamang ibinigay sa atin ng Diyos ang pananabik na makipagtipon sa mga kapwa mananampalataya. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Sinasabi natin ang sinabi ng salmista, ang kaluluwa ko'y nananabik, oo, nanghihina para sa mga bulwagan ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay umaawit sa kagalakan sa buhay na Diyos. Ang pananabik na ito ay tinutugon ng Diyos habang tayo ay namumuhay dito sa lupa. Nang sumampalataya tayo kay Kristo na ipinangaral ng mga apostol, tayo ay nagkaroon ng pakikisama sa kanila at sa isa't isa. At ang tunay na ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Dahil ipinangako ng Panginoong Hesus na siya ay magbabalik, ibig ng Diyos na tayo ay manabik rin na makita siya ng mukhaan. Huwag mainip. Hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang pangako gaya ng kabagalang nasa isip ng iba, kundi matiyaga sa atin dahil hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Habang naghihintay, ipahayag natin ang ating pananampalataya sa paraan ng pagsaksi para kay Kristo. Sa pagsaksi ay kasama natin ang Espiritu Santo dahil siya ay gumagawa ayon sa sinabi ng Panginoong Hesus. Ang mabuting balita ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas.
Mamuhay tayo sa kasalukuyan na walang maliw na nananabik sa Diyos. Lagi nating ipanalangin ang dalangin ng salmista, kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos?